Magandang araw. Bago natin simulan ang pagninilay-nilay ngayon, hinihiling ko munang mag-subscribe kayo sa channel at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan upang sama-sama tayong lumago sa ating pananampalataya. Ang katahimikan ay mabigat, hindi ito kapayapaan, ito ay paghihintay. Ang sanlibutan ay abala, ngunit ang langit ay nagmamasid. May hangganan ang awa, may takdang oras ang babala. Sa kanyang mga isinulat, hindi nagbukas si Ellen G. White ng tagpo ng aliw, kundi ng paghahanda. Ang kanyang tinig ay hindi sumigaw. Ito'y nagbabala, tahimik, matatag, hindi upang takutin, kundi upang gisingin. Isinulat niya sa ang dakilang kontrobersya. Ang mga salot sa Ehipto noong malapit ng iligtas ng Diyos ang Israel ay katulad ng katangian ng mas kakilakilabot at malawakang mga paghatol na darating sa mundo bago ang huling pagliligtas sa bayan ng Diyos. Hindi ito haka-haka. Hindi ito simbolikong tula. Ito ay paghahambing na may bigat ng kasaysayan at hinaharap. Gaya ng sa Ehipto, ang mga salot ay hindi bigla ang dumating ng walang babala. Ang liwanag ay nauna sa dilim. Ang panawagan ay nauna sa hatol. Ngunit ang mga puso ay tumigas at ang mundo ay nagpatuloy. Ganito rin ang kanyang inilalarawan bago ang wakas. Hindi niya inilagay ang sentro sa takot, kundi sa katotohanan na ang Diyos ay makatarungan at ang pagtanggi sa liwanag ay may bunga. Ang mga salot ay hindi kapritsyo ng langit. Sila ay huling patotoo, isang tahimik, ngunit mabigat na patunay na ang kasalanan, kapag pinili at iningatan, ay humahantong sa pagkawasak. Ang Biblia ay umuugong sa parehong babala. Ang mga salot ay hindi hiwalay sa kasaysayan ng pagtubos. Sila'y bahagi ng dakilang tunggalian sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Sa bawat henerasyon, ang tao ay tinatawag pumili. Ngunit ayon sa kanyang mga isinulat, darating ang sandali na ang pagpili ay matatapos. Wala nang panibagong paanyaya, wala nang dagdag na panahon. Ang mundo ay magugulat, hindi dahil walang sinabi ang langit, kundi dahil pinili nitong huwag makinig. Ang unang anino ay hindi pa ang pagbagsak ng mga salot, kundi ang espiritual na pagkabulag bago ang mga ito. Isang katahimikan bago ang unos, isang huling buntong hininga ng awa, at dito nagsisimula ang salaysay, hindi sa pagbagsak, kundi sa babala. May oras na hindi napapansin ng sanlibutan. Hindi ito marahas, hindi ito biglaan. Ito ay sandaling humihinto ang pagpigil. Sa mga isinulat ni Ellen G. White, malinaw na ang pinakamabigat na yugto bago ang mga salot ay hindi ang pagbagsak ng kapahamakan, kundi ang pagtatapos ng gawain ng pamamagitan. Hindi ito ingay ng galit. Ito ay katahimikan ng pasya. Isinulat niya sa mga naunang sulatin. Pagkatapos ay nakita ko na si Jesus ay hindi aalis sa kabanal-banalang lugar hanggat hindi napapasyahan ang bawat kaso para sa kaligtasan o pagkawasak. Ang pangungusap na ito ay mabigat. Hindi ito emosyonal. Ito ay pinal. Bago bumagsak ang mga salot, may nangyayaring mas malalim sa kalangitan. Ang gawain ng awa ay dumarating sa hangganan nito. Hindi dahil kulang ang habag, kundi dahil tapos na ang pagpapasya. Ang mundo ay patuloy na gumagalaw. Ang mga lungsod ay patuloy na nag-iilaw. Ang mga tao ay patuloy na nagpaplano ng bukas. Ngunit ayon sa kanyang isinulat, sa isang sandali, hindi nakikita ng mata ng tao, ang bawat kaso ay napagpasyahan na. Ang katotohanan ay tinanggap o tinanggihan. Ang liwanag ay niyakap o itinaboy. At kapag natapos ang gawaing iyon, ang kalangitan ay tatahimik. Hindi pa bumabagsak ang mga salot. Ngunit wala nang pumipigil sa mga ito. Ang Biblia ay tumutugma sa larawang ito. Isang panahong ang namumuhay sa kadiliman ay iniiwan sa pinili niyang landas. Hindi ito kawalan ng Diyos. Ito ay paggalang ng Diyos sa pasya ng tao. Ang mga salot ay hindi parusa na walang babala. Sila ay bunga ng matagal na pagtanggi. Ang kalangitan ay nagsalita. Ang mga kasulatan ay nagbabala. Ang tinig ng Espiritu ay tumawag. Ngunit dumating ang oras na ang pagtawag ay tumigil. At sa sandaling iyon, bago ang unang salot, ang mundo ay nasa pinakamapanganib nitong kalagayan. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa kawalan ng pamamagitan. May puwersang hindi nakikita ng mata ng tao. Hindi ito bagyo. Hindi pa. Ito ay pagpigil. Sa kanyang mga isinulat, inilarawan ni Ellen G. White ang isang tagpong nagaganap bago bumagsak ang mga salot. Isang sandaling ang kapahamakan ay handa ng bumuhos, ngunit hindi pa pinahihintulutan. Isinulat niya sa mga naunang sulatin. Nakita ko na ang 4 na anghel ay hahawak sa 4 na hangin, hanggang sa matapos ang gawain ni Jesus sa santuwaryo, at pagkatapos ay darating ang 7 huling salot. Ang mga salitang ito ay hindi alegorya. Ito ay kaayusan. Ito ay oras. Ang mga hangin ay handang humampas. Ang kaguluhan ay handang kumawala. Ngunit may humahawak. Hindi ang tao, hindi ang mga sistema ng mundo, kundi ang langit mismo. Habang ang sanlibutan ay nakatuon sa sarili nitong lakas, ang tunay na pagpigil ay nagmumula sa itaas.
Ang kalamidad ay hindi palubos, hindi dahil ang mundo ay matuwid, kundi dahil ang gawain sa santuwaryo ay hindi patapos. Ito ang bahaging hindi nakikita ng karamihan. Ang mga digmaan ay dumarami. Ang kasakiman ay tumitindi. Ang kawalang pakialam ay lumalalim. Ngunit ayon sa kanyang isinulat, ang ganap na pagbuhos ng mga salot ay may hinihintay. May hangganan ang pagtitiis, ngunit may kaayusan ang Diyos. Ang Biblia ay nagpapakita ng parehong larawan, mga puwersang pinipigilan, mga hangin na hindi pa pinakakawalan. Isang sandaling ang kasaysayan ay parang humihinga ng malalim bago ang wakas. Hindi pa ito ang oras ng pagbagsak. Ito ang oras ng huling pagpigil, ngunit malinaw ang babala. Kapag natapos ang gawain, ang pagpigil ay aalisin. Hindi dahil nagbago ang langit, kundi dahil tapos na ang dahilan ng paghihintay. At sa panahong ito ng pagpigil, ang mundo ay hindi naghahanda. Ito ay nag-aaliw, hindi nakikinig sa katahimikan ng babala. Ang mga hangin ay hawak pa, ngunit hindi magpakailanman. May sandaling hindi na nakikita ng sanlibutan ang nangyayari sa langit. Hindi dahil ito'y lihim, kundi dahil walang nais tumingin. Sa mga isinulat ni Ellen G. White, malinaw ang linya sa pagitan ng awa at hatol. Hindi ito malabo, hindi ito nagkakapatong. May sandaling ang gawain ng tagapamagitan ay nagtatapos, at kasabay nito, nagsisimula ang panahong walang pananggalang. Isinulat niya sa ang dakilang kontrobersya. Kapag ititigil na ni Kristo ang kanyang gawain bilang tagapamagitan para sa tao, saka magsisimula ang panahong ito ng kaguluhan. Ang pahayag ay tuwid. Walang palamuti, walang paglihis. Hindi nagsisimula ang mga salot habang may namamagitan pa. Hindi bumabagsak ang ganap na kapahamakan habang may umaapela pa para sa tao. Ngunit kapag huminto ang gawaing iyon, ang mundo ay haharap sa sarili nitong pinili, walang tabing, walang panangga. Ito ang sandaling kinatatakutan ng kalangitan, ngunit hindi pinapansin ng lupa. Ang tao ay sanay sa ideya ng Diyos na palaging nagpapatawad, palaging naghihintay. Ngunit ayon sa kanyang mga isinulat, ang pagpapatawad ay hindi hiwalay sa pagsisisi, at ang paghihintay ay hindi walang hanggan. Kapag ang tagapamagitan ay tumigil, ang kasaysayan ay pumapasok sa huling yugto nito. Ang Biblia ay sumasang-ayon sa larawang ito, isang panahong wala nang hahawak sa alon ng kasamaan. Ang kasalanan ay hindi napipigilan, ang bunga ay hindi na ipagpapaliban. Hindi pa ito ang mismong pagbagsak ng mga salot. Ito ang sandaling bago iyon, isang katahimikan na mas mabigat kaysa anumang sigaw. At sa sandaling ito, ang mundo ay patuloy na tumatawa, nagbabalak, at nag-aakalang may bukas patulad ng dati. Hindi nito alam na ang pinakamahalagang gawain sa sansinukob ay katatapos lamang. Wala nang namamagitan, wala nang hadlang, at ang oras ng kapighatian ay handa nang magsimula. May sandaling ang kasamaan ay hindi na pinipigilan. Hindi pa ito ang wakas, ngunit nagsimula na. Ayon sa mga isinulat ni Ellen G. White, kapag huminto ang pamamagitan, ang mga puwersang matagal na pinipigilan ay kikilos. Hindi agad lubos, hindi sabay-sabay, ngunit tiyak. Ang unang mga salot ay hindi bumabagsak bilang bigla ang paglipol, kundi bilang malinaw na tanda na ang oras ng awa ay lumipas na. Ang mundo ay papasok sa yugtong hindi na nito makokontrol. Isinulat niya sa ang dakilang kontrobersya. Ang mga salot na ito ay hindi pangkalahatan, kung hindi ay tuluyang malipol ang mga naninirahan sa mundo. Ang pahayag ay malamig, may hangganan, may layunin. Hindi ito lubos na pagwasak pa. Ito ay babalang huli na. Ang mga tao ay maghahanap ng paliwanag sa siyensya, sa politika, sa kalikasan. Ngunit ayon sa kanyang mga isinulat, ang tunay na sanhi ay espiritual. Ang proteksyon ay inalis. Ang tao ay inani ang matagal niyang itinanim. Ang Biblia ay nagpapakita ng parehong larawan. Mga hatol na may hangganan. Hindi upang magtuwid pa, kundi upang ipakita ang katarungan ng Diyos sa harap ng isang mundong tumanggi sa liwanag. Ang unang mga salot ay hindi magdadala ng pagsisisi sa karamihan. Sa halip, sila'y magpapatigas. Ang galit ay ibubuhos hindi sa kasalanan, kundi sa Diyos. Ito ang trahedyang inilarawan ni Ellen G. White. Ang puso ng tao ay maaaring masaktan, ngunit hindi magbago. Ang sakit ay mararamdaman, ngunit ang konsensya ay mananatiling sarado. At habang ang unang mga hatol ay kumikilos, ang mundo ay magsisimulang maunawaan. Hindi na ito karaniwang krisis, ngunit huli na ang pagkaunawang iyon. Ang simula ay dumating, ang pagpigil ay inalis, at ang landas patungo sa huling mga salot ay binuksan na. Dumarating ang sandali na ang katawan ay sumisigaw.
hindi sa gutom, hindi sa takot, kundi sa sakit. Sa mga isinulat ni Ellen G. White, ang isa sa mga unang malinaw na anyo ng mga salot ay ang pagdurusang tatama sa laman. Hindi ito karaniwang karamdaman, hindi ito madaling maipaliwanag, at higit sa lahat, wala itong lunas. Isinulat niya sa ang dakilang kontrobersya. Isang nakakapangilabot at matinding sugat ang bumagsak sa mga taong may marka ng halimaw at sa mga sumamba sa kanyang larawan. Ang pahayag ay tuwirang-tuwiran, walang paligoy, walang aliw. Ang sakit na ito ay hindi pumipili ayon sa lakas o katalinuhan. Hindi ito napipigilan ng yaman o impluensya. Ayon sa kanyang isinulat, ito ay may malinaw na kaugnayan sa panig na pinili ng tao sa dakilang tunggalian. Hindi ito aksidente. Hindi ito likas lamang. Ito ay hatol na may moral na dahilan. Ang mundo ay maghahanap ng gamot, magtatayo ng mga paliwanag, magtuturo ng mga daliri. Ngunit ayon sa kanyang mga isinulat, ang sugat ay higit pa sa balat. Ito ay tanda ng panloob na pagpili na ngayon ay nahahayag sa labas. Ang Biblia ay sumasang-ayon sa larawang ito. Mga sugat na hindi gumagaling, mga kirot na hindi pinapatahimik ng kaalaman ng tao. Isang patunay na may hangganan ang kapangyarihan ng sangkatauhan kapag ang proteksyon ng Diyos ay wala na. Ang pinakamasakit na bahagi ay hindi lamang ang hapdi ng laman. Ito ay ang kawalan ng pagsisisi. Sa halip na magbalik loob, ang puso ay tumitigas pa. Ang sakit ay nagiging dahilan ng puot, hindi ng pagninilay. At sa gitna ng mga daing, walang pag-amin. Sa gitna ng sugat, walang pagbabalik. Ang tao ay mas piniling sisihin ang langit kaysa kilalanin ang sariling landas. Ito ang simula ng pisikal na paghahayag ng isang espiritual na katotohanan. Kapag ang liwanag ay tinanggihan, ang dilim ay nagiiwan ng marka. At ang marka ay masakit, at ito ay malinaw. May sandaling ang tubig, na dati nagbibigay buhay, ay nagiging saksi ng hatol. Hindi ito alamat, hindi ito talinghaga. Ito ay paghahayag. Sa mga isinulat ni Ellen G. White, inilarawan niya ang pag-usad ng mga salot mula sa laman patungo sa mismong pinagmumulan ng buhay ng mundo. Ang dagat, nasa loob ng libu-libong taon ay nagdala ng pagkain, kalakalan, at paglalakbay, ay mawawalan ng biyaya. Isinulat niya sa ang dakilang kontrobersya. Ang dagat ay naging parang dugo ng isang patay na tao. Ang pangungusap ay maikli, ngunit mabigat. Hindi niya ito pinalamutian. Hindi niya ito pinalambot. Ang dagat ay hindi lamang nagbago ng kulay. Ito ay nagbago ng kalikasan. Ayon sa kanyang isinulat, ang buhay sa loob nito ay namatay. Ang dating simbolo ng kasaganaan ay naging tanda ng ganap na pagkasira. Ang mundo ay laging umaasa sa dagat. Ngunit sa sandaling ito, ang dagat ay hindi na nagbibigay. Ito ay kumukuha. Ang Biblia ay sumasang-ayon sa larawang ito. Ang pagbaligtad ng likas na kaayusan bilang bunga ng patuloy na paghihimagsik ng tao. Kapag ang pinagmumula ng buhay ay ginawang kasangkapan ng kasalanan, ito rin ang nagiging sisidlan ng hatol. Hindi ito aksidente ng kalikasan, hindi ito siklo ng klima, ito ay tugon. Ayon sa diwa ng kanyang mga isinulat, ang sangkatauhan ay umabot sa puntong kahit ang mga biyayang pinakapangkaraniwan ay inalis. Hindi dahil malupit ang Diyos, kundi dahil ang mga biyaya ay matagal nang inabuso at pinasalamatan ng walang pagkilala sa pinagmulan. Ang mga pantalan ay tatahimik, ang mga bangka ay mawawalan ng saysay, ang dagat ay hindi na kaibigan. At sa harap ng pulang alon, ang mundo ay muling tatanggi, hindi sa kasalanan, kundi sa Diyos. Ang puso ay mas pipiling manisi kaysa magsisi. Ito ang ikalawang hakbang ng hatol. Kapag ang nagbibigay buhay ay inalis, at ang sangkatauhan ay iniwan sa kawalan na matagal na nitong hinubog. Ang dagat ay nagsalita, hindi sa tinig, kundi sa dugo. May sandaling ang uhaw ay wala nang masusulingan. Hindi dahil walang tubig noon, kundi dahil ang pinagmulan nito ay nabago. Sa mga isinulat ni Ellen G. White, ang hatol ay hindi nananatili sa dagat. Ito'y umaabot sa loob ng lupain, sa mga ilog, sa mga batis, sa mga balon na araw-araw na inaasahan ng tao. Isinulat niya sa ang dakilang kontrobersya. Ang mga ilog at mga bukal ng tubig ay naging dugo. Ang pahayag ay simple, ngunit walang takasan. Ang sariwang tubig, simbolo ng buhay, paglilinis, at pagpapatuloy, ay nagiging tanda ng hatol. Hindi lamang ang malalayong karagatan ang apektado, kundi ang mismong iniinom ng tao, ang araw-araw, ang malapit. Hindi na ito maaaring baliwalain, hindi na ito maaaring itanggi. Ayon sa diwa ng kanyang mga isinulat, ang sangkatauhan ay matagal nang nagbuhos ng dugo, ng kawalang katarungan, ng pang-aapi, ng paghamak sa banal. At ngayon, ang sagot ay umaabot sa mismong ugat ng buhay ng mundo. Ang Biblia ay nagsasalita ng katarungang malinaw. Yaong naghasik ng dugo ay aanihin ang bunga nito.
Hindi ito galit na bulag. Ito ay hustisya na matagal nang pinigil. Ang tao ay iinom, ngunit hindi ng ginhawa. Maghahanap, ngunit hindi ng lunas. At ayon sa kanyang isinulat, sa halip na magpakumbaba, ang mga puso ay muling titigas. Ang hatol ay kikilalanin, ngunit ang pagsisisi ay tatanggihan. Ang mga ilog ay hindi na awit. Ang mga balon ay hindi na biyaya. At ang bawat patak ay paalala. Ang buhay na tinanggihan ang pinagmulan nito ay nauuwi sa pagkabulok. Ito ang ikatlong hakbang ng hatol. Kapag ang mismong nagbibigay lakas sa araw-araw na buhay ay nagiging saksi laban sa tao. May sandaling ang liwanag ay hindi na aliw, hindi na gabay, kundi pagsubok. Sa mga isinulat ni Ellen G. White, ang hatol ay umaabot kahit sa mga puwersang itinuturing ng tao na likas at neutral. Ang araw, pinagmumulan ng init, paglago at buhay ay nagiging kasangkapan ng pagdurusa. Isinulat niya sa ang dakilang kontrobersya. Hindi maiiwasan ng mga tao ang mga paghatol ng Diyos. Ang pangungusap ay payak, ngunit walang takas. Ayon sa kanyang mga isinulat, ang sangkatauhan ay matagal nang nagtiwala sa sariling kakayahan upang kontrolin ang kalikasan. Ngunit kapag ang proteksyon ng Diyos ay inalis, ang mga elementong dati biyaya ay nagiging pabigat. Ang Biblia ay malinaw sa larawang ito. Ang araw ay binigyan ng kapangyarihang magpaso. Hindi ito bigla ang pagwasak ng daigdig, kundi tuloy-tuloy na paghihirap, init na hindi matakasan, liwanag na hindi na nagbibigay ginhawa. Ang tao ay susumpa, hindi magsisisi. Ayon sa diwa ng kanyang mga isinulat, ang sakit ay hindi nagdadala ng pagbabago. Sa halip, ito'y naglalantad ng nilalaman ng puso. Ang galit ay ibinubuhos laban sa langit, hindi laban sa kasalanan. Ito ang isa sa pinakamadilim na aspeto ng mga salot. Hindi lamang sila pisikal na hatol, kundi espiritual na paghahayag. Ipinakikita nila kung ano ang pinili ng tao kapag wala na ang hadlang ng awa. Ang araw ay patuloy na sisikat, ngunit ang init ay magiging pabigat, at sa ilalim ng nag-aapoy na liwanag, ang mundo ay aamin, hindi sa pagkakamali, kundi sa pagtutol. Ang katotohanan ay makikita, ngunit hindi tatanggapin. Ito ang ikaapat na hakbang ng hatol. Kapag ang liwanag na tinanggihan ay nananatili, ngunit nagiging pasanin sa tumalikod dito. At ang araw ay mananatili, hindi bilang kaibigan, kundi bilang saksi. May sandaling ang dilim ay hindi lamang kawalan ng liwanag. Ito ay bigat, ito ay pagkabilanggo. Sa mga isinulat ni Ellen G. White, ang isa sa pinakamabigat na yugto ng mga salot ay yaong hindi agad nakikita sa katawan, kundi nararamdaman sa loob. Ang kadiliman na bumabalot, hindi lamang sa langit, kundi sa isip at kaharian ng tao. Isinulat niya sa ang dakilang kontrobersya. Ang ikalimang salot ay ibinuhos sa luklukan ng halimaw at ang kaniyang kaharian ay napuno ng kadiliman. Ang pahayag ay payak, ngunit ang kahulugan ay malalim. Hindi ito karaniwang gabi. Hindi ito natural na anino. Ito ay kadilimang may pinagmulan sa moral na pagtanggi. Ayon sa diwa ng kanyang mga isinulat, ang kadilimang ito ay bunga ng matagal na pagtalikod sa liwanag. Ang kapangyarihang umangkin ng autoridad laban sa Diyos ay ngayon nawala ng direksyon. Ang trono ay naroon, ngunit walang liwanag. May kapangyarihan, ngunit walang kapayapaan. Ang Biblia ay nagpapatibay sa larawang ito. Ang kadiliman ay nagiging kasangkapan ng hatol. Hindi lamang upang parusahan, kundi upang ihayag kung ano ang pinili ng tao, ng talikuran ang liwanag. Ang pinakamatindi ay hindi ang kawalan ng araw, kundi ang kawalan ng pag-asa. Ayon sa kanyang mga isinulat, ang mga tao ay nangangat-ngat ng kanilang mga dila dahil sa sakit. Hindi lamang sakit ng laman, kundi paghihirap ng isip. Ang mga pangako ng sistema na kanilang sinandigan ay gumuho. Ang kapangyarihan ay napatunayang hungkag. Sa gitna ng kadiliman, walang pagsisisi. May galit, may paghamak. Ang kadiliman ay hindi nagbukas ng mata. Ito'y lalo pang nagpatigas ng puso. Ito ang ikalimang hakbang ng hatol. Kapag ang huwad na liwanag ay tuluyang namatay at ang kahariang itinayo sa pagmamataas ay iniwan sa sariling anino, ang trono ay nananatili, ngunit ang liwanag ay wala at ang dilim ay nagsasalita, hindi sa salita kundi sa kawalan ng pag-asa. May sandaling ang suporta ng kapangyarihan ay biglang nawawala, hindi sa ingay, kundi sa pag-urong. Sa mga isinulat ni Ellen G. White, ang ika-6 na salot ay hindi lamang pisikal na pangyayari. Ito ay pagguho ng mga pundasyong matagal, ng inasahan ng sanlibutan, mga alyansa, mga sistema, mga ilusyong nagbibigay ng lakas sa paghihimagsik laban sa Diyos. Isinulat niya sa ang dakilang kontrobersya, ang ika-6 na salot ay ibinuhos sa dakilang ilog Euphrates at ang tubig nito ay natuyo. Ang pahayag ay malinaw, walang simbolikong paglalabo. Ang ilog na kumakatawan sa suporta, impluwensya at lakas ay natuyo. Ayon sa diwa ng kanyang mga isinulat,
Ang Euphrates ay hindi lamang daluyan ng tubig, kundi larawan ng mga taong sumusuporta sa kapangyarihang tumindig laban sa katotohanan. Kapag ang tubig ay nawala, ang kapangyarihan ay nanghina. Ang dating tila hindi matitinag ay biglang marupok. Ang mundo ay nagulat, ngunit hindi nagpakumbaba. Sa halip na magsisi, ang mga pinuno at mga sistema ay naghahanap ng bagong paraan upang ipagpatuloy ang kanilang layunin. Ang katotohanan ay malinaw na nakita, ngunit sadyang tinanggihan. Ang Biblia ay nagpapakita ng parehong larawan, ang paghahanda para sa huling labanan, habang ang mga puwersa ng kasinungalingan ay nagtitipon, hindi sa lakas ng katotohanan, kundi sa panlilinlang. Ayon sa kanyang isinulat, ang mga espiritu ng pandaraya ay kikilos ng may matinding kapangyarihan. Ang mga himala ay gagamitin hindi upang magligtas, kundi upang akitin. Ang mundo ay haharap sa huling pagsubok ng katapatan. Ang ilog ay natuyo, ang mga daan ay nabuksan, at ang mga bansa ay gumalaw. Hindi patungo sa liwanag, kundi patungo sa huling tunggalian. Ito ang ika-6 na hakbang ng hatol, kapag ang mga suportang makalupa ay bumagsak, at ang sangkatauhan ay nahubaran ng mga sandigang matagal nitong pinagtiwalaan. Ang ilog ay wala na, ngunit ang pagmamataas ay nananatili, at ang mundo ay patuloy na naglalakad, papunta sa araw ng huling pasya. May sandaling ang mundo ay nagkakaisa, hindi sa katotohanan, kundi sa paglaban. Sa mga isinulat ni Ellen G. White, matapos matuyo ang ilog, ang mga kapangyarihan ng lupa ay hindi huminto. Sa halip, sila'y nagsama-sama. Ang layunin ay malinaw, pigilan ang katuparan ng kalooban ng Diyos at panatilihin ang autoridad na matagal nang hinahamon ng liwanag. Isinulat niya sa ang dakilang kontrobersya, ang mga espiritu ng mga demonyo na gumagawa ng mga himala ay lumalabas sa mga hari sa lupa at sa buong sanlibutan upang tipunin sila sa labanan ng dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang pahayag ay tuwid, walang paligoy, walang pagaan. Ang pagkakaisang ito ay hindi bunga ng kapayapaan, kundi ng panlilinlang. Ayon sa kanyang mga isinulat, ang mga himala ay magiging sandata, ang mga tanda ay gagamitin upang linlangin ang mga pinuno at ang mga bansa. Ang katotohanan ay matatakpan ng kapangyarihang tila, banal, ngunit salungat sa kalooban ng Diyos. Ang Biblia ay nagpapakita ng parehong larawan, isang huling pagtitipon, hindi upang magligtas, kundi upang labanan ang langit. Ang mundo ay haharap sa sukdulang pagpapasya, kanino ito papanig. Ang mga hari ay sisigaw ng lakas, ngunit ang kanilang lakas ay hiniram. Ayon sa diwa ng kanyang mga isinulat, ang mga kapangyarihang ito ay umaasa sa takot, sa panlilinlang, at sa maling pagsamba. Ang konsensya ay pipi, ang katuwiran ay itatabi. Ang sigaw ng pagkakaisa ay lalakas, ngunit ito'y hungkag. Ang mundo ay magmumukhang buo, ngunit ito'y nabubulok sa loob. Ang pagkilos ay sabay-sabay, ngunit ang direksyon ay mali. Ito ang ika-7 hakbang patungo sa wakas. Ang huling pagtitipon ng kapangyarihan laban sa katotohanan. Ang lupa ay humahanda para sa labanan. Hindi nito alam na ang pasya ay matagal nang naitala sa langit. Ang mga hari ay handa. Ang mga bansa ay gumagalaw. At ang araw ng Diyos ay papalapit, tahimik, tiyak, at hindi mapipigilan. May pagbabago sa himpapawid. Hindi ito nakikita, ngunit ito'y nararamdaman. Habang papalapit ang wakas, inilarawan ni Ellen G. White ang pag-igting ng espiritu ng mundo. Isang kapuotang dahan-dahang tumitigas laban sa mga sumusunod sa utos ng Diyos. Ang mga salot ay hindi nagbunga ng pagsisisi. Sa halip, ang galit ay lumalim. Binigyang babala niya sa ang dakilang kontrobersya. Ang mga taong may posisyon at reputasyon ay sasama sa mga walang batas at masasamang tao upang makipagpulong laban sa bayan ng Diyos. Ang mga salitang ito ay mabigat, tahimik, ngunit mabagsik. Ang lipunan, ayon sa kanyang mga isinulat, ay babaling laban sa katotohanan. Ang mga pinuno, mga iginagalang na tinig, at ang masa ay magtatagpo sa iisang diwa, hindi upang magtanggol ng katuwiran, kundi upang supilin ito. Ang kasalanan ay papangalan ng kabutihan, at ang pagsunod ay ituturing na panganib. Ang Biblia ay nagsasalita rin ng panahong ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ang galit ay hindi sisiklab sa isang iglap. Ito'y iipunin, palalakasin, at bibigyang katwiran. Ang hangin ay mabigat, ang mga salita ay matatalim. Ayon sa diwa ng kanyang mga babala, ang mga salot ay gagamitin bilang dahilan. Ang mga kasawian ay isisisi sa mga nananatiling tapat. Ang panalangin ay tatawaging paghihimagsik. Ang pananampalataya ay tatawaging banta. Ang mundo ay hihingi ng katahimikan, ngunit ang kapayapaan ay huwad. Ang kapuutan ay magbibihis ng kaayusan. Ang pag-uusig ay tatawaging katarungan.
ang konsensya ay pipilitin na yumuko. Ito ang susunod na yugto ng wakas. Hindi na lamang pagtanggi sa katotohanan, kundi hayagang pagsalungat dito. Ang linya ay malinaw na nahahati at ang bawat isa ay mapipilitang tumayo. Ang galit ay umaangat, ang pasya ay nalalapit. At sa gitna ng unos, ang mga salita ng Diyos ay mananatiling nakatayo, hindi sumisigaw, hindi gumaganti, kundi naghihintay sa huling sandali ng paghahayag. Dumarating ang sandali ng pasya, hindi biglaan, ngunit tiyak. Inilarawan ni Ellen G. White na ang galit ng mundo ay hahantong sa pormal na paghatol, hindi lamang sa isip ng tao, kundi sa mga batas at pasya ng sanlibutan. Ang paniniwala ay hindi na basta hinahamak, ito'y huhusgahan. Isinulat niya sa ang dakilang kontrobersya, ipinag-utos na sila ay dapat patayin. Ang mga salitang ito ay malamig, walang emosyon, walang awa. Sa kanyang mga isinulat, ang kapangyarihan ng Estado ay makikiisa sa relihiyosong panlilinlang. Ang batas ay gagamitin laban sa konsensya. Ang pagsunod sa Diyos ay ituturing na krimen. Ang katapatan ay bibigyang hatol bilang panganib sa kaayusan ng mundo. Ang Biblia ay nagpapatunay sa ganitong sandali, isang panahon kung kailan ang katotohanan ay ilalagay sa hukuman ng kasinungalingan. Ang mga sumusunod sa Diyos ay tatayo hindi bilang mga rebelde, kundi bilang mga saksi. Tahimik ang hatol, ngunit mabigat ang bigat nito. Ayon sa diwa ng kanyang mga babala, ang kamatayan ay gagamiting banta upang pilitin ang pagsunod, hindi sa pamamagitan ng argumento, kundi ng takot, hindi sa liwanag, kundi sa dahas. Ang mundo ay mag-aakalang ito ang solusyon, ngunit ito ang huling paglalantad ng kadiliman. Ang hatol ng sanlibutan ay hindi ang wakas ng usapin, sapagkat habang ang lupa ay humahatol, ang langit ay nagmamasid, at ang mga tala ay isinusulat hindi ayon sa utos ng tao, kundi ayon sa katotohanan ng Diyos. Ito ang sandali ng sukdulang pagsubok, kapag ang buhay mismo ay iniaalok kapalit ng pagtanggi sa katotohanan. Ang linya ay hindi na malabo, ito'y malinaw, matalim, at hindi na maiiwasan. Ang hatol ay ibinaba, ngunit ang huling salita ay hindi sa lupa. Sa katahimikan ng gabi, ang pananampalataya ay mananatili, hindi bilang pagtakas, kundi bilang patotoo, sapagkat ang wakas ay papalapit at kasama nito ang paghahayag ng tunay na hukom. May yugto na ang ingay ng mundo ay biglang humihina, hindi dahil may kapayapaan, kundi dahil may takot. Inilarawan ni Ellen G. White ang sandaling ito bilang panahon ng matinding paghihirap, isang karanasang hindi maihahambing sa alinmang nauna. Matapos ang hatol ng sanlibutan, ang mga nananatiling tapat ay haharap sa sukdulang pagsubok, hindi mula sa langit, kundi mula sa lupa. Isinulat niya sa ang dakilang kontrobersya, ang bayan ng Diyos ay ilulubog sa mga tagpong iyon ng paghihirap at pagkabalisa na inilarawan ng propeta bilang panahon ng kabagabagan ni Jacob. Ang pahayag ay malinaw, hindi simboliko, hindi pinalalabnaw. Ayon sa kanyang mga isinulat, ang panahong ito ay hindi tungkol sa pisikal na pagdurusa lamang, kundi sa matinding pasanin ng kaluluwa. Ang tanong ay hindi na kung ano ang gagawin ng mundo, kundi kung mananatiling tapat ang pananampalataya kapag tila tahimik ang langit. Ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa gabing ang pakikibaka ay panloob. Tulad ni Jacob, ang bayan ng Diyos ay kakapit, hindi sa lakas, kundi sa pangako. Walang himala, walang palatandaan, tanging panalangin at pag-asa. Tahimik ang paligid, ngunit malakas ang loobin. Sa diwa ng kanyang mga babala, ito ang sandali kung kailan ang mga kasalanan ay tila muling bumabalik sa alaala, hindi upang hatulan, kundi upang subukin ang pagtitiwala. Ang kaaway ay bumulong ng pagdududa. Ang mundo ay naghihintay ng pagbagsak. Ang panahong ito ay hindi mahaba, ngunit ito ay mabigat. Ang pananampalataya ay hindi nasusukat sa mga salita, kundi sa pananatili. Hindi sa dami ng liwanag, kundi sa katapatan sa dilim. Ito ang huling gabi, bago ang liwanag. Ang huling pagtindig, bago ang pagliligtas. Ang lupa ay tila nagwagi, ngunit ang langit ay malapit ng magsalita. Ang paghihirap ay tumitindi, ngunit ang pangako ay hindi nababali. At sa sandaling tila wala ng lakas ang tao, ang kamay ng Diyos ay nakahandang kumilos. Hindi huli, hindi maaga, kundi sa takdang oras. May sandaling ang lahat ay humihinto, hindi dahil sa utos ng tao, kundi dahil sa tinig ng Diyos. Sa gitna ng pinakamadilim na oras, inilarawan ni Ellen G. White ang isang pangyayari na hindi nagmumula sa lupa. Habang ang mundo ay nakahandang magbuhos ng huling hatol nito, ang langit ay kumikilos. Hindi sa pamamagitan ng lihim na impluensya, kundi sa malinaw na kapahayagan. Isinulat niya sa ang dakilang kontrobersya, ang tinig ng Diyos ay naririnig mula sa langit na nagpapahayag ng araw at oras ng pagdating ni Jesus. Ang mga salitang ito ay hindi bulong, hindi ito panaginip, ito ay kapahayagan.
Ayon sa kanyang mga isinulat, ang tinig na ito ay yayanig sa sanlibutan. Ang mga kapangyarihang nagbanta ay matitinag. Ang mga batas na naghatol ay mawawalan ng saysay, sapagkat ang awtoridad ng langit ay hihigit sa lahat ng utos ng tao. Ang Biblia ay nagsasalita tungkol sa tinig na nagpapayanig ng lupa at langit, isang tinig na naghihiwalay ng totoo at huwad. Ang sandaling ito ay hindi para sa debate, kundi para sa pagkilala. Tahimik ang mga kaaway, ngunit buhay ang pag-asa. Sa diwa ng kanyang mga isinulat, ang bayan ng Diyos ay makikinig, hindi sa takot, kundi sa pagkilala. Ang tinig na minsang tinanggihan ng mundo ay magiging tinig ng pagliligtas para sa mga nanatiling tapat. Ang mga pangako ay binibigkas. Ang oras ay itinatalaga. Ang kalangitan ay tila bumubukas. Ang lupa na dating nagbanta ay nanginginig sa ilalim ng bigat ng katotohanan. Ang mga plano ng kadiliman ay nabubuwag sa isang iglap. Ito ang sandali ng pagbabaligtad, kapag ang mga inuusig ay pinagtitibay at ang mga umuusig ay nahahayag. Ang tinig ng Diyos ay hindi lamang nag-aanunsyo, ito'y nagpapasya. Ang mundo ay tahimik, ang langit ay nagsasalita, at sa tinig na yon, ang kasaysayan ay yumuyuko, sapagkat ang wakas ay hindi na haka-haka. Ito'y idineklara mula sa itaas. May oras na ang kadiliman ay tila ganap, hindi na lalalim pa, hindi na uusad. Inilarawan ni Ellen G. White ang sandaling ito bilang ang mismong hangganan ng pagtitiis ng tao. Kapag ang lahat ng lakas ay ubos na, kapag ang pag-asa ay tila isang manipis na hibla, sa kakikilos ang Diyos. Hindi sa unahan ng takot, kundi sa rurok nito. Isinulat niya sa ang dakilang kontrobersiya. Sa hating gabi ay ipinapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan para sa kaligtasan ng kanyang bayan. Ang pahayag ay tiyak, may oras, may pagkilos. Ayon sa kanyang mga isinulat, ang pagliligtas ay hindi darating ng unti-unti. Ito'y biglaan. Ang mga nagbanta ng kamatayan ay mapaparalisa. Ang mga planong inihanda laban sa mga tapat ay mababali. Ang liwanag ay papasok hindi bilang paanyaya, kundi bilang utos. Ang Biblia ay nagsasalita ng liwanag na sumisiklab sa kadiliman, hindi upang makipagkasundo, kundi upang magbunyag. Ang mga anghel ng Diyos ay kikilos. Ang kalikasan mismo ay tutugon. Ang lupa ay makikilala ang tinig ng may lalang nito, hating gabi, ngunit hindi katahimikan. Sa diwa ng kanyang mga isinulat, ang takot ay lilipat. Ang mga dating nanindig laban sa Diyos ay makakaramdam ng pangamba na hindi nila kilala. Ang mga inuusig ay tatayo, hindi dahil sa lakas nila, kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos na kanilang pinagtiwalaan. Ang mga tanikala ay nawawala, ang hatol ay nababawi. Ang sandaling ito ay hindi bunga ng pakikipaglaban ng tao. Ito'y bunga ng katapatan. Ang dugo ay hindi hihingi ng paghihigante. Ang langit ang kikilos. Ito ang gabi ng pagbaligtad. Ang oras kung kailan ang huling plano ng kasamaan ay guguho sa harap ng walang hanggang awtoridad. Ang mga mata ng sanlibutan ay makakakita. Huli, ngunit malinaw. Ang hating gabi ay lumilipas. Ang umaga ay papalapit. At ang mga iniligtas ay makatitindig, hindi upang magdiwang ng sarili, kundi upang magpatotoo. Ang Diyos ay tapat, at ang kanyang salita ay hindi kailanman nabigo. Dumarating ang sandaling ang lahat ay natatapos. Hindi sa kaguluhan, kundi sa paghahayag. Inilarawan ni Ellen G. White na matapos ang pagliligtas ng bayan ng Diyos, ang kapangyarihan ng kasamaan ay ganap na nabuwag. Ang mga salot na minsang bumagsak sa lupa ay hindi na magpapatuloy. Ang kanilang layunin ay natapos. Ang kanilang babala ay tumindig bilang saksi laban sa mundo. Isinulat niya sa ang dakilang kontrobersya, ang mga salot ay natigil, ang lupa ay naliwanagan ng kaluwalhatian ng Diyos, at ang anghel ay nakitang mabilis na lumilipad sa gitna ng langit. Ang mga salitang ito ay hindi larawan lamang. Ito ay wakas. Ito ay hatol. Ayon sa kanyang mga isinulat, ang kadiliman na bumalot sa sanlibutan ay hindi na makapipigil. Ang liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos ay sumaklaw sa lupa, hindi bilang paanyaya, kundi bilang pahayag ng awtoridad. Ang katotohanan ay tumayo, huli na para sa pagsisisi, ngunit malinaw para sa pagkilala. Ang Biblia ay nagsasalita ng kaluwalhatian ng Diyos na pumupuno sa lupa. Isang liwanag na walang anino, isang liwanag na naghahayag ng lahat ng lihim. Ang mga tumanggi ay makakakita. Ang mga nanatiling tapat ay makikilala. Tahimik ang mga salot. Tapos na ang kanilang gawain. Sa diwa ng kanyang mga isinulat, ang mundo ay tatayo sa harap ng sariling pasya. Walang makapagsisisi sa iba. Walang makapagtatago sa likod ng kamangmangan. Ang bawat kaluluwa ay haharap sa liwanag. Ngayon, ang mundo ay nakakaunawa. Ngunit huli na, ang wakas na ito ay hindi bigla. Ito ay bunga ng paulit-ulit na pagtanggi. Ang mga salot ay nagsalita. Ang mga babala ay dumating. Ang langit ay naghintay. Ito ang huling eksena ng lumang sanlibutan.
Ang mga kapangyarihan ng lupa ay tahimik. Ang kasinungalingan ay wala ng tinig. Ang katotohanan ay nananatili, walang kalaban. Ang mga salot ay natapos. Ang pasya ay walang hanggan. At sa liwanag ng kaluwalhatian ng Diyos, ang kasaysayan ng kasalanan ay isinasara, hindi sa sigaw ng tao, kundi sa katahimikan ng katuparan. Salamat sa pagsali sa amin para sa isa na namang pagninilay-nilay tungkol sa mga huling araw. Mag-subscribe sa channel para masundan ang mga susunod at huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-share. Napakahalaga nito upang ang ministeryong ito ay makaabot sa mas maraming tao araw-araw.